Our vision statement: 2025 Disciples of Jesus Christ in year 2025 for the glory of God. Our purpose: Calgary Christian Church exists to exalt the name of Jesus by having personal relationship with Him and live a whole life as true worship to God, to care for people, to win lost souls for Christ, to express divine love to all believers, and to develop Christ-like attitude and leadership.
Ayan, sige po. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa bawat isa. Inaaniyahan ko po ang mga nasa likod, nasa gilid na humanap na po ng inyong mauupuan para po makapagsimula na po tayo sa ating gawain. Ayan. So muli po, nais kong batiin ang bawat isa ng maligayang bagong taon. Ayan. So ngayon po ay 2024 na at ito po ang unang linggo ng January. Tama po ba? Na Enero? And I'm sure lahat po tayo, nakita ko naman sa Facebook at sa mga post natin na lahat tayo ay masayang sinalubong ang bagong taon kasama ang ating mga pamilya. Amen po ba? Amen. Kaya batiin po natin ang mga katabi natin ng Happy 2024. Tingnan, yan. Tingnan nyo nga po kung mukhang happy po ba talaga ang mukha ng ating mga kapatid. Pagpasok ng bagong taon, masaya po ba? Ayan. Good morning din po sa mga taga-Sisi Santa Cruz na kasama natin ngayon. Ayan. At talagang napakasarap po sa pakiramdam na unang linggo ng taon, nandito tayo at sama-samang i-commit ang 2024 sa Kanya. Amen po ba? Ayan. So sama-sama po tayong purihin at sambahin ang Kanyang pangalan. At bago po ako manalangin, according po sa mga Chinese friends natin, ano pong year ngayon? Year 2024? Year of the? Yung sabi ni Casey, Year of the Dragon. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi may kumakalat po na news sa Facebook na ang 2024 ay Year of the Mrs. Agree po ba kayo doon? Tayong mga nanay, ito po ang taon natin, so pagpapalain tayo. Ayan, Year of the Mrs. daw kasi Year of the Dragon. Kaya tinatanong ko, may dragon na daw ba ang lahat? Grabe. Grabe kayo sa amin, ha? Ayan, pero dito po sa CCC, sa ating church, makikita po ang ating theme for this year. At sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3, go! Year of Entrusting. Amen. So ito pong taon sa CCC, hindi po tayo naniniwala sa Year of the Dragon or kung ano namang sinasabi nila for this year. Dahil tayong lahat ay naniniwala and we declare na i-commit po natin ang taon na ito sa Panginoon. Let's give our full trust and complete dependence on Him. Amen. So, bago po ako manalangin, nais ko rin pong ibahagi ang ating team text, ang ating verse for this month. Mula po sa Kawikaan 3 verses 5 to 6 at inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at samahan ako sa pagbasa ng kanyang salita. At ito po ay mula sa Pinoy version, kaya talagang damang-dama nating mga Pinoy yung Tagalog version. Okay. Sige po, simulan po natin. 1, 2, 3, go! Magtiwala ka kay Lord ng buong puso at huwag kang umasa sa sarili mong talino. Sa lahat ng gagawin mo, hayaan mo siya ang mag-lead sa iyo at ituro niya ang dapat mong gawin. Amen. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. At ngayon po, tayo po ay yumuko at samahan niyo po ako sa ating pananalangin. Aming dakila, tapat at banal na Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa napakagandang araw na ito, sa bagong taon na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil kami pong mga anak niyo ay narito, buhay, malakas, at punong-puno ng pagpapala mula sa inyo, Panginoon, sa nagdaang 2023. Lord, we are so grateful and we would like to express our heartfelt gratitude for everything that you have done for the past 2023. Truly, Lord God, that you have been so faithful. Kayo po ay tapat sa bawat isa sa amin at salamat po sa inyong walang hanggang pagmamahal. And Lord, this time we would like also to praise you and thank you for all the victories, mga katagumpayan and even accomplishments, Lord, na ibinigay niyo sa amin. At maging sa mga pagsubok, mga trials, Lord, na naranasan namin at alam naming mararanasan namin this 2024. Pero Panginoon, naniniwala kami na bibigyan mo ito ng katagumpayan sa inyong tamang panahon. Kaya Panginoon, this 2024 kami ay sama-samang i-entrust. Ito po ang taon ng pagkakatiwala at alam namin na mararanasan namin ang inyong makapangyarihang gabay sa bawat isa. So Lord, this time we would like to also praise you for you are our comforter. You have been our provider, our redeemer, our healer, Father God. And truly that you are faithful to every generation. Sa bawat generasyon, Lord, na lumilipas, hindi po kayo nagbabago. You are the same yesterday, today, and forever. And we praise you for that.
So Lord, this morning, please also accept and hear our prayer of repentance and renewal, O God. Nais po namin na harapin ang 2024 na may malinis na puso. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyo kaming patawarin sa aming mga kasalanan na paulit-ulit namin nagagawa. At gayon din po, Lord, sa aming mga worries, madalas kami pa rin ay nagdududa sa mga plano mo sa amin. Patawarin niyo, Panginoon, at nawa, Panginoon, ay tulungan niyo kami na palakasin ang aming mga pananampalataya sa mga panahon na kami ay nanghihina. Salamat, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na mapagpatawad at punong-puno ng habag. And this morning, O God, we commit to you our service. We pray that you will bless every part of our gathering. Kayo po ang manguna. We set aside all our burdens, kung ano po yung mga trials na kinaharap namin, Lord God. We set aside all of this, Lord. At this time, we will focus on you dahil nais po namin na maranasan at matuto, Panginoon, kung ano ang nais niyong ibigay na mensahe for this 2024, the year of entrusting. Kaya, Panginoon, I also pray na i-bless niyo po ang mga kapatid namin na mangunguna sa aming panambahan, ang aming tagapagsalita. Anoint him, Father God, and bless them. And this time, Lord God, we believe that we will face 2024 with courage, with hope, with joy and peace in our hearts. Because it says in your word, Lord, that you will never leave us nor forsake us. And we hold on to your promise, Father God. So this morning, Lord God, we will worship you. We will give our best to you, O God. We will focus on you. Kayo po maging sentro ng panambahang ito. And this year, Lord God, it will be more of you. And we will focus more of you, Lord God, and less of us. You will be our top priority, Lord God, this 2024. At ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So, manatili po tayo nakatayo at patuloy nating sambahin ng Diyos sa pag-aawitan. Good morning po sa bawat isa. Gaya nga po sabi ng ating presider at even ng pastor natin ng mga nakaraang services, yung bagong taon ngayon, maaaring subukin tayo sa iba't ibang aspeto, pero ibibigay natin yung buong pagtitiwala natin sa Panginoon dahil siya ang lahat sa atin. Amen po ba? Siya lahat ang ating kailangan, siya lamang. Kaya ating awitan at papurihan ng Diyos. Bigay natin ang buong puso ang ating pagpupuri at pagpasasalamat sa Kanya. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, mauog at siyang tubigan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lang ba ang kailangan? Pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Minsan paawitin natin, O Diyos, ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, muog at siyang kupihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lang ba ang kailangan? Pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Amen. Tunay nga na ikaw ay nag-iisang Diyos. Wala kang katulad, Panginoon, kaya nararapat na kami ay magtiwala sa iyo ng buong buo. Sabay-sabay po nating awitin. Wala nang ang ibang katulad mo. Wala nang ang ibang nahihigit pa sa iyo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang malikha ng lupa at kalangitan. Wala nang ang ibang katulad mo.
katulad mo. Minsan paawitin natin. Wala nang yang ibang katulad mo. Wala nang yang iba na higit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang yang ibang katulad mo. Sa puso ko, ikaw lamang ang maghari at panahan, ang siyang sumako sa aking kalooban. Pagtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ang ibang katulad mo. Walang hangganan, hindi magbabago kailan pa man. Sa habang panahon, ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat ng sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko ay magkakapi. Kalayaan mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko ay iyong diringgin. Ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Amen. Pagkakatiwalaan namin lahat ng sinabi mo, Panginoon. Karamdam ay mapapawi, suliranin magagabi, kalaya ay makakamit dahil sinabi mo. Salin patatawarin, ang dalangin dirigin, puso ay magtitiwala sa sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko ay magkakapi. Kalayaan mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko ay iyong diringgin. Ang pagtitiwala ko'y sa'yo, ang pagtitiwala ko'y sa'yo, ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Amen. Ngayon, pinupuri ka namin. Buong puso ka namin naawit. Sa iyong kamay aking ibibigay
mo, saan man patungo, sa galak at lungkot, ang tiwala ay sa'yo. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo, sa walang hanggang pangako mo. Awitin natin sa Diyos. Jesus, sa'yo ang buhay ko, magtitiwala sa iyo, papupurihan ka, aawitan ka, buong buhay. Diyos, pupurihin ka namin. Dakila ka, O Diyos. Sabay-sabay tayo. Purihin. Taas natin ang ating kamay sa Diyos. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka mo, Diyos. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Panginoon, alam namin na maaari ang taon na ito ay taon ng pagsubok. Pero ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin na namin na kami mananatiling nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Ano man yung pagdadaanan namin sa taon na ito, maging ito man ay taon ng pagpapala, taon ng suliranin, taon ng karamdaman, taon ng pagsubok, Panginoon. Isa lamang katotohanan at yun ay ikaw ang aming Diyos. Diyos na dapat pagkatiwalaan, Diyos na dapat naming purihin sa habang panahon, Panginoon. Dinggin mo po ang aming papuri, Panginoon. Ikaw lamang, saan man naroon, kapahingahan, sa'yo'y nakamtan, ikaw ang pinagmulan, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon
Ipagkatiwala natin ang taong ito sa Kanya. Nagtitiwala sa iyo, papupurihan ka, awitan ka, papupurihan ka, awitan ka, buong buhay. Dinadakila namin ang pangalan mo, Diyos. Purihin ka, Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo. Amen. Purihin ang Panginoon dahil talagang siya ay dakila at tapat sa ating mga buhay. Amen po. Ayan, salamat po sa praise and worship sa napakagandang pag-aawitan na talagang sinalin yung mga kanta sa wikang Tagalog dahil tayo ay Pilipino. Talagang damang-dama natin at naiintindihan talaga ang lyrics. Okay, so muli po, magandang umaga at maligayang bagong taon sa bawat isa. And this time naman po ay nais natin i-welcome kung meron po ba mga ushers. Meron po ba tayong bagong bisita? Kanina may nakita po akong dalawa pero part po pala sila ng Sunday School, yung kaninang in-invite ni Casey. Ayan. Meron po ba sa Santa Cruz na bago tayong kaibigan na kasama? Wala po, okay. So, muli po, welcome po sa church natin. At kung mapapansin nyo po, palaki na po, napapansin nyo po ba? Kung matagal na po kayo yung taga-CCC, dati po, ito po yung kitchen natin, tapos may CR po dito, pero this time, ang ganda po, di ba, ang aliwalas ng na lumawak po yung ating bahay-sambahan. Kaya po, we encourage po everyone, lahat po tayo, na patuloy na mag-invite ng ating mga kapamilya, kapuso, ano pa ba, kapatid, kapitbahay. So, lahat po tayo ay mag-invite para mas dumami pa po ang ating mga kapatid sa Panginoon at maging part sila ng CCC family. Dahil sabi nga po, di ba, mas marami, mas masaya. Yan. So this time po, let's take the opportunity na mabati ang bawat isa ng Happy New Year or Happy 2024. Tayo pong lahat ay tumayo at magkamayan at magbatian. Kita sa upuan mo, bawat aaksin, magpapit sa dating ko. Love, 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 tayo magmahalan. Love, 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 tayo magkamayan. Love, 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 tayo magawitan kay Lord. Panginoon, kailan may di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal ka sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Hello. Ayan, muli po, makabalik na tayo sa ating mga upuan. Pakasarap talaga na mag-exercise, umikot at batiin ang ating mga kapatid. Ayan. So, kayo na po, nakilala ko yung bago natin kasama, si Cheska. Tayo nga, Cheska, tsaka si Jara. Ayan, welcome to CCC. Yan. So sila po ay part po sila ng Sunday School Kids Ministry. So welcome sa inyo at sana sa next Sundays ay makita pa namin kayo. Okay? Sige po. So i-promote ko na rin po ang ating Kids Ministry. So starting January po, nagsimula na po ulit ang ating Kids Ministry sa mga kids po ages 4 until 12 years old. So ngayon po, pwede po silang umakyat sa taas. Lahat po ng 4, 5, 6, 7, 8, 9.
At yung mga 10, 11, 12, pwede po kayo mag-join kay Teacher Chewy sa may, gagamitin po muna namin yung kitchen para po sa mga junior level. Ayan. So this time naman po ay manatili po tayong bukas ang ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. So ihanda po natin ang ating mga Bibles, ating notebooks, pen, or sa mga katulad kong millennial, yung ating notes sa ating cellphone. Ayan. Pero iba pa rin talaga yung nagte-take down notes Mas nare-retain talaga yung mga sinusulat natin. Ayan. Sige po. So this year, meron po ba tayong mga worries, prayers, ano pa ba? Dreams, hopes for 2024. Pero meron pa rin po tayo minsan mga doubts, di ba? Hindi yung nawawala yan Talagang si Satan makulit Lagi tayong tinatempt na mag-worry, ganyan. Kaya this morning po, sama-sama tayo makinig at matuto kung paano mapagtatagumpayan ito. Ayan. Amen po ba? Excited na po ba kayo sa salita ng Diyos na mapapakinggan natin? Pero syempre, kailangan ko pa rin, kahit kilala nyo ng ating speaker, ay nais ko pa rin siyang ipakilala sa mga bago or sa ating pong lahat. Ayan. So ating pong tagapagsalita ay ang ating butihing senior pastor for 20 years and counting. So tingnan po natin kung hanggang kailan. So 20 years. At this last week po, tinanong ko siya, ano ba yung mga goals mo or goal mo para sa ating church this 2024? At sabi po niya, hindi lang goal ko ito, pero together with the whole pastoral team ng CCC, ang prayer daw po nila this 2024 ay madagdagan ng at least isa or dalawang churches, makapag-plant po ang ating simbahan ng isa or dalawa. So, samahan po natin si Pastor sa pananalangin na madagdagan ng ating simbahan. Amen po ba yun? Dahil may vision po tayo na mas marami talaga ang sasamba kay Lord dito sa CCC. Pero may pahabol siya. Sabi niya, pero huwag ka mag-alala kasi wala na akong planong dagdagan ang aking asawa. Wow, pasok ko pa rin, no? So, wow, sana all. So, tularan niyo po ang ating pastor na wala nang planong magdagdag ng dragon sa kanyang pamilya. Ayan. So, muli po, palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Ai Espiritu. At pag ikaw presider, may kiss bago ka bumaba. Wala kasing sumisigaw ng kiss. At totoo yun, ayoko na magdagdag ng isa pang dragon. No? Year of the Dragon. Tama ba? Year of the Dragon ngayon. Kaya pala may mga memes sa Facebook na year daw ng mga misis. Parang di naman totoo yun. Parang every year naman Year of the Dragon. Ayan. Tama si Casey na nilalayo ng Cogayo Christian Church na huwag tayong mawala sa pagkatawag ng Diyos sa atin bilang isang simbahan. Ito ay humayo at mangaral ng salita ng Diyos. Sa ibang mga simbahan, mas kinlaro na nila yung tinatawag na main thing sa kanilang congregation. One time ay gagawa tayo ulit ng malakihang gawain para ma-review tayo at maging clear sa atin kung ano ang simbahan. At doon sa mga simbahang aking nadaluhan, nung nagpatotoo yung mga mega churches na ito, sabi nila malinaw sa kongregasyon ang main thing ng kanilang simbahan. Ang kanilang main thing is to go and preach the gospel, make disciples, teaching them to obey the Lord Jesus Christ. Kaya nilalayo ng ating kapastoran na makapagtayo pa tayo ng dalawa o higit pang mga simbahan sa 2024 at 2025. Kasama po ba namin kayo doon? Amen. Sigurado kayo. O, yung nag-amen lang, yun ang susuporta. May mga 5, 6 na susuporta ba kayo pag nagkaroon tayo ng church planting? Amen. Ang isa nating prospect, Mindoro, no, sa De Guzman family. Pero hindi pa naman sigurado, nagpipray pa tayo, pero malaki yung opportunity. Pangalawa, yung Teresa. Dahil napag-usapan ng mga pastors, lumipat yung isang membro doon na sa Teresa, membro ng Pinugay. So possible maging outreach nila at nag-usap yung HOA, no? Yung Homeowners Association at saka yung barangay na kung pwede sana yung makabibili ng natitirang 2 unit na magkadikit ay simbahan dahil wala pang church doon sa ginagawang subdivision sa may Teresa. So sakto, meron tayong host. Alam po ninyo, ang success ng isang church planting kadalasan nakasalalay sa husay ng host kung paano siya mag-handle ng mga maiimbitahang mga kapitbahay doon sa kanilang
lugar. Nung nag-aawitan kanina, Gladys, napakaganda nung ikalawang awitin, nung nambabilis. Ano bang title nun? Dahil sinabi mo. Babasahin ko lang yung lyrics dahil hindi ko na kinakailangan ng maganda pang introduction dahil ito yung pinaka na-experience nung karakter na pag-aaralan natin. No, ang sabi doon, karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko ay magagapi. Kalaya ay mararanasan ko dahil sinabi mo, kasalanan ko'y papatawarin, panalangin ko ay iyong didinggin, ang pagtitiwala ko sa iyo dahil sinabi mo. Ito yung perfect truth na naranasan ng karakter na i-introduce ko sa inyo ngayong umaga. At hindi ko pa ito natalakay sa buong buhay ko sa 20 years ng pagpapastor dahil wala rin sa archive simula 2012 hanggang 2023. Wala akong text na ginamit na kagaya ng gagamitin natin sa umagang ito. Kadalasan, kapag ka nag-e-entrust tayo sa buhay natin, kung ano yung mahina sa atin at kung ano yung problema natin, yun ang pinagkakatiwala natin sa Panginoon Diyos. No? Sigurado makaka-relate kayo. For example, meron kang karamdaman na mahirap gumaling. No? Yun ang ipagkakatiwala mo, lalo na kung meron ka namang pera. Yung iba naman, pag may problema sa pera, sinasabi nila, bahala ng Diyos sa pera, kumpleto naman kaming pamilya. Yung iba naman, may problema sa pamilya, yun ang pinagkakatiwala sa Panginoon Diyos, pero minsan, hindi masyadong affected ng mga problema sa isang aspeto sa buhay, problema sa pera, problema sa sakit, problema sa pamilya. Bakit? Kasi yun lang yung isang aspeto ng problema nila. May problema nga sila sa pera, masaya naman yung pamilya at wala silang sakit. Yung iba naman may sakit, pero hindi masyadong problemado dahil maraming pera at kumpleto ang pamilya. So sometimes, yung passion natin at yung pag-express natin ng pananampalataya sa Panginoon Diyos at pag-entrust ng isang bagay, sometimes hindi natin nararamdaman yung lalim nito at yung pagkaseryoso nito kasi marami tayong pinagguhugutan ng strength sa ating buhay. Halimbawa, mga personal natin problema, lahat naman tayo nagkakaisa na kahit mayaman ka o mahirap, ang suliranin natin sa pera ay hindi natatapos. Pero bakit minsan o kadalasan, hindi tayo masyadong affected pag may problema tayo sa salapi kapag ka ang pamilya natin walang nagkakasakit. Si mama laging ganyan yung sinasabi. Di bali nang magkulang sa pera, igagapan ko kayo, basta wala lang nagkakasakit. Yung iba naman, kahit kulang tayo, basta walang nag-aaway sa pamilya. Pero over and above, minsan yung pagtitiwala natin sa Panginoon Diyos, nararamdaman lang natin ang gusto kapag sobrang bigat ng ating pinagdadaanan. Nakaka-relate ba kayo sa gusto kong iparating? Excuse. Kaya minsan, pag sa praise and worship, dati raw meron daw isang kumakanta, paulit-ulit na kinakanta yung chorus. No? I am coming back to the heart of worship. No? It's all about you, it's all about you. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. It's all about you. Paulit-ulit. No? Paulit-ulit. No? Yung pala, madidiscover mo, meron siyang nagawang malaking kasalanan. No? Kapag ka naman ang problema mo sa salapi, tapos ang kanta o ang sermon ng pastor tungkol sa blessing ng pagpapala, angkin na angkin ka. Bless na bless ka kasi yun yung pinagdadaanan mo. What if, kung wala nang natira sa aspeto ng buhay mo, na paghuhugutan mo ng lakas, magsabi nga kayo ng aspeto. Financial, bagsak ka. May sakit kang hindi nalulunasan ng doktor. Iniiwan ka ng mga mahal mo sa buhay. Ayaw ka ng lipunan. Pati ang simbahan, hinusgahan ka na. Wala ka na matatakbuhan. Lahat ng aspeto sa buhay mo ay kawawang-kawawa ka at wala ka ng paghuhugutan ng lakas. At yun yung istorya ng babaeng dinudugo. No? Tumayo tayong lahat at babasahin ko ang Matthew chapter 5. At this time, hindi natin isinulat. Baka pwedeng isama natin sa New Year's resolution o plan natin sa Panginoon Diyos na magdadala na ako ng Bible pag Sunday. Sabi mo sa katabi mo, priority ko, magdala ng Bible. Umpisa pala, nagpaparinig na si Pastor. Yung kwento ng Matthew chapter 5, verses 25 to 34.
ay singit na ministry ni Jesus Christ. No? Nabanggit ko lang na singit kasi yung introduction, hindi talaga ito yung kanyang pagagalingin. No? Pero yun lang ang bibigyan natin ng focus sa sandaling ito dahil lang may problema talaga rito yung leader ng sinagoga ng isang church dati na yung kanyang dalagitang anak na 12 years old ay naghihingalo na dahil sa sakit. Hanggang sa may na-encounter siyang babaeng dinudugo. Mark chapter 5, verse 25. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubusang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya mapabuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumubha. Verse 27. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman niya naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit tinatanong po ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Verse 32. Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka na ng iyong pananalig, umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, lubusang ka nang magaling sa iyong karamdaman. Sino nagsabi noon? Si Jesus. Yun yung awit natin kanina, dahil sinabi mo. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, itong aming tatalakayin sa maikling oras, nawa Panginoon makapagdulot sa amin ng kalakasan. Kalakasang pang-espiritual na gumagapi sa mga makamundong tukso laban sa aming katatagan. Paglabas namin sa simbahan, Panginoon, susubukin ang aming pagtitiwala sa iyo. Susubukin ang aming pananampalataya sa iyo. Susubukin ang aming relasyon sa iyo. Susubukin ang aming katapatan sa iyo. Dalangin ko, ang mga salita mo na aming mapapakinggan sa umagang ito, tumimo sa aming mga puso, maging laman ng aming isipan at hanapan, sadyain namin na ito ay maisa katuparan at maisa pamuhay sa pang-araw-araw naming gawain. Tiyak, Panginoon, lahat ng uri ng mga bagay na maaring ikababagsak ng aming pananampalataya ay aming pong mapagtatagumpayan. Ang sikreto, Panginoon, nasa pagsasagawa ng iyong mga salita. At yan ang paulit-ulit mong sinasabi sa amin. Hindi lamang pananampalataya, dapat nilalakipan namin ito ng gawa. Lord, kung meron mang mga bagay sa aming puso sa sandaling ito, hindi tama sa iyong harapan. Mga gumugulo dahil may bahid ng pagkakamali o maraming alalahanin sa bahay o meron kaming pinagdadaanan sa kasalukuyan, dalangin ko, Panginoon, ngayon pa lang, i-practice na namin ang pag-i-entrust ng mga pwedeng maging sagabal sa pakikinig ng iyong mga salita. Kunin mo ito, Panginoon. Hindi namin iiwan sa bahay. Iiwan namin sa iyong paanan ngayong umaga. I-bless niyo po ang taon ng pagkakatiwala sa iyo. Nang sa ganon, maranasan namin ang makapangyarihan mong gawa at pamamaraan sa aming personal na buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na tayong lahat. Napakarami tayong matututunan dito sa istorya ng pagpapagaling ng Panginoong Yesus. Hindi ko na nga sinama si Jairo. No? Ang binigyan lang natin ng pansin ay yung isang babae na nasa kalagitnaan ng kwento ng pagpapagaling ni Jesus doon sa dalagitang anak ni Jairo. Kung babasahin ninyo yung opening, lumapit yung isang leader ng simbahan, lay leader ng synagogue kay Jesus Christ at nagpatira pa at nagmakaawa, Panginoong Yesus, puntahan mo yung aking anak sa bahay. No, siya ay may sakit. At pag binasa niyo yung buong kwento, yung narrative nung word ng Panginoon Diyos, naghihingalo na yung bata. No? In fact, hindi na inabutang buhay ni Jesus doon sa bahay. No? Kaya
binuhay niya yung bata. Yun yung parang una at saka huli. Sa kalagitnaan, pagbaba ng bangka, sumalubong si Jairo sa kanya. Nung pupunta na siya sa bahay ni Jairo, hindi niya pa napagaling yung dalagita. Pero pagagalingin siya ni Jesus, gaya ng sinabi ko kanina. Biglang may lumapit na isang babaeng dinudugo sa loob ng 12 taon. Yung bata, 12 years old din. Hinahanap ko yung significance, wala naman. Hindi porke 12 years old yung bata, 12 years old yung dinudugo, 12 disciples, 12 tribes ay merong significance. Dahil yung 12 years old ay sagisag ng isang dalagitang tao. At itong 12 years na dinudugo ay lagpas isang dekadang naghihirap. Kapag inisip natin ano ang sakit nitong babae, nagtumingin tayo sa ilang mga commentaries. Pero ayoko lang may skip yung Proverbs 3:5-6. Ito yung parang kung mayroon tayong life verse, ito yung ating theme verse sa ating theme ngayong buwan na lagi naming mababasa siguro. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Ito yung mga context lahat ng ating pag-aaralan, whether in the Old Testament or in the New Testament. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Dahil yung theme natin, entrusting everything to God, then what will follow? We will experience His powerful way. Yan. So, ito ang text natin, hindi yung Proverbs chapter 3. Yung Proverbs chapter 3 verses 5-6, yan yung theme verse natin sa buong buwan. Na ang minsan, sa isang taon, naalala natin na ipagkatiwala ang lahat ng bagay sa Diyos at hindi tayo nagmamarunong. Text natin ngayon ay Matthew chapter 5 verses 25-34 na binasa natin. Gagamitin ko na lang yung pinaka-title sa ibang mga version para hindi tayo masyadong maguluhan. The Hem of Jesus' Garment. No? Sa totoong pangyayari, walang nagliliwanag na gano'n na parang finger ni Yusuke, no? Ni Eugene. Sino yung mga millennial? No? Napanood nyo na ba sa Netflix? Yung real life ng Ghost Fighter? Parang kamay daw ni Eugene. Yung laylayan na yon, yun yung hem, fringe, or tassel. No? Yung tassel, yung damit, yung garment, meron parang mga himulmul sa dulo, yun yung nadampian ng kamay ng babae. Yun yung inabot niya doon sa damit ni Jesus Christ. I think sa Luke yata, medyo yun ang nabanggit. No? Pero sa Book of Mark, laylayan ng damit ni Jesus, the hem of Jesus garments. Yung mga suot ni Jesus, meron tassel, fringe doon. Yun ang nahawakan ng babae. Para lang ma-visualize natin yung pinagmulan ng kagalingan ng babae. Pero hindi doon sa damit ni Jesus nanggaling yung kagalingan. Bagamat may mga records sa Book of Mark pagkatapos nitong chapter 5 at sa ibang Gospels na lahat ng humawak din sa damit ng Panginoong Jesucristo ay gumaling. Pero kalimutan na natin yon dahil meron naman tayo ngayong pag-aaralan na same story, yung narrative na kung saan may humawak sa fringe o sa hem ng garment ni Jesus Christ at siya ay gumaling. Para mas maintindihan natin yung sinasabi ko kanina sa introduction, na minsan, ang pinagkakatiwala lang natin sa Diyos, yung one aspect of our life, kasi yung ibang aspects natin malakas. No? Madalang sa atin na parang ang lahat ay pasan natin. Sino po ba ang bida doon sa pasangkuan daigdig? Si Sharon Cuneta ba? Kaya pala pag uwi natin, may pasan-pasan din tayong pansit. After ng handaan. Ano ba yung kondisyon ng babae bago yung tatlong mahalagang points natin? Merong 6 na kondisyon yung mga babae, yung babae dito, itong mga kondisyon ay hindi lang basta assumption, based doon sa reality ng kwento at research ng mga ilang scholar. Una, she was suffering physically. Nung tinignan natin yung sakit niya, yan daw yun. Paano babasahin yan? Menorrhagia. A heavy or prolonged menstrual bleeding often caused by a cyst or issues such as uterine cysts. Her condition is likely heavy enough to cause chronic anemia and severe pain. 12 taong naghihirap yung babae dahil yung kanyang menstruation ay halos hindi tumitigil. So, ang unang suffering na pinagdadaanan ng babae ay pang-pisikal. No? Pangalawang pinagdadaanan niya, he was suffering socially. Bakit?
kasi considered siyang unclean. At ang bawat hawakan niya magiging marumi din sa paniniwala ng mga Hudyo. Kaya kung ikaw, nakikita mo na yung babaeng lalapit sa'yo, kung nakita mo siyang palapit sa'yo, iiwasan mo. Dahil pag nahawakan ka niya, considered na ikaw ay madumi at kinakailangan mong pumunta sa templo at gumawa ng ritual ng paglilinis. As a result, people were distant from her. She was treated as an outsider from the society. In fact, yung salitang outsider na ginamit dyan, ay yung context, hindi na siya pinapansin sa lipunan. Ang trato sa kanya, para siyang, dito nga sa atin, yung palaboy, minsan binibigyan pa ng halaga ng gobyerno. Pero sa kanila ay hindi na. So, she was suffering socially. Pangatlo, pinaghihirapan niya, she was suffering financially. Bakit? Sa verse 26b, ito yung pagkasabi, naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Yung isang binasa kong article, malamang niloloko siya ng mga doktor na kanyang pinagpapacheck-upan hanggang sa maubos ang kanyang yaman. No? At number 4, do you believe that she was suffering sexually? No? There will be no physical or sexual contact kung meron siyang asawa. If she was a single, nobody would try to marry her because she needs to be constantly doing the ritual purification or washing sa temple. At walang sexual intercourse na mangyayari pag nagkaroon siya ng asawa. And in that case, she is considered suffering sexually. Yung sexual frustration niya ay mataas. At yung panglima, suffering emotionally. Her physical, social, financial, and sexual problems caused her to be emotionally unstable. Ikaw ba naman? No? Hindi lang physical, pati financial, pati sexual, pati social. Hindi ka ba naman mababaliw emotionally, no, sa iyong kalagayan na halos wala ka nang mahuhugutan ng lakas, kagaya ng sinabi ko kanina. Kung wala kang pera, pero mahalaga buo ang pamilya, may paghuhugutan ka ng lakas. Pero itong babae, kahit sa emosyon, siya ay bagsak. At lalo na, kaya siya nag-reach out kay Jesus. She was suffering spiritually. Her frustrations brought her to question God. Where are you? Kaya nung narinig niya si Jesus, nagpapagaling ng may sakit, agad niya itong pinuntahan. Hindi ba? Pagka nahihirapan tayo o may pinagdadaanan tayo, ang lagi nating tanong, nasaan ka ba, Panginoon? Kaya may kanta si Gary B, natutulog ka ba, Panginoon? No? Iniwan mo na ba ako, Panginoon? Bakit feeling mo kasi pinabayaan ka ng Diyos dahil merong kang problema sa buhay? Ang tanong ko, yung problema mo ba ngayon, na talaga nga naman pinoproblema mo, umabot ba sa kalahati ng naranasan ng bleeding woman? Maaring kalahati or 1/4, it depends kung paano mo dalhin yung iyong sarili. Pero itong babae, hopeless, helpless. Hopeless, helpless. Kaya ito yung magandang example na pwede nating paghugutan ng timeless principles. Anong sinasabi ng narrative 2,000 years ago sa 21st century born-again Christians? Anong sinasabi sa'yo ng kwento ng babae? Bakit isinama? Pwede na lang sanang pinagaling siya ng Panginoon, etc. Ba't sinama ni Mark, ni Luke, etong kwento ng babae? Pwede na lang sana dahil yung himalang gagawin ni Jesus Christ sa dalagitang anak ni Jairo, higit na parang pwede maging kamangha-mangha sa harapan ng mga tao. Dahil pagdating niya ron, hindi pa siya dumarating sa bahay, pagbabasahin yung buong text, pumunta yung mga nagbabantay doon sa dalagitang anak ni Jairo at pumunta kay Jesus, sabi, patay na yung bata, etc. Ang sabi ni Jesus na tutulog lang yan, etc. Pagdating doon, binuhay niya yung bata. Buti pa nga yung bata, nagkasakit siya physically, naghihingalo, pero maraming dumadamay sa kanya. Kasi pagdating ni Jesus doon, nagdadalamhati at umiiyak at lubhang nalulungkot yung mga nagmamahal doon sa bata. Medyo malayo doon sa dinudugong babae na iniwan na ng lahat. No? Pero that's not the case na gusto kong dalin kayo.
gusto kong dalhin ang isipan ninyo doon sa kalagayan ng babae na wala na halos aspeto sa buhay niya ang natitira na pwede niyang paghugutan ng lakas. Tapos tayo, wala lang pambayad ng ganito, hindi na magsisimba. May nakatampuhan lang tayo, hindi na magsisimba. Tamarin lang tayo dahil ang sarap matulog, hindi na tayo magsisimba. At ang sasabihin natin sa Diyos, Panginoon, naiintindihan mo naman siguro, puyat kasi ako. Karamihan sa atin, pagka tinanong mo kung ba't hindi nagsimba, halos wala pa sa nunal o katuldok ng pinagdadaanan ng babae. Naintindihan niyo ba yung gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin? Lagi kong gustong gamitin si Kuya Rick pang example, pero baka nagsasawa na kayo. Baka hindi nyo alam sa Santa Mesa sila lagi galing. At kahapon sa kauna-unahang cell group, sila lang yung kumpletong mag-asawang nandito. Pero may mga dumating naman. Marami kami, 6 na po. Si Papang, ako, Ate Ami, Kuya Rick, si Ray, at yung birthday girl, si Ate Lucy. Pinagluto tayo ng pansit at ng puto. Meron pa ba natira? So mamaya after the service. Ako, I was expecting, Lord, nako, kahit galing ako, 2:00 pa lang, 2:00, nandun na ako sa Kilingan. May Bible study kasi I lead tsaka youth fellowship. Gusto ko makaabot talaga dahil excited ako na magkaroon ng parang couples fellowship o ng men's fellowship na kung saan magkakantahan, magte-testimony ng nangyari sa 2023. Talaga nga namang nakapaikot tayo rito ng malaki. Pero siguro may problema kayong pinagdadaanan, kaya hindi kayo nakarating. Amen ba? Galit ba kayo sa akin ngayon? Baka masama na ang tingin nyo sa akin at gusto niya na akong batuhin. No? Oo, Tito Pong, tinawagan ko, nagpabili ng balot. Buti hindi ako bumili ng balot kasi nakakahiya. Yung balot nakarating, yung nagpabili, wala. Dahil may pinuntahan yata si Tito Pong. No? Ayan. Anyway, sanay na ako. Kahit naman magsisigaw ako dito, ganun pa rin ang inyong response. Amen po ba? Amen. Nag-post ako dati, uulitin ko, pansit canton na may itlog, sa ilang minuto lang, 100 ang nag-like. Nag-post ako ng theme natin, hanggang ngayon wala pa yatang 30 ang like. Ba't ba tayo napunta ron? Kasi kinukumpara ko yung sitwasyon natin, mga kapatid. Kung ano yung pinagdaanan ng babae, kumpara sa pinagdadaanan natin sa ating buhay. Malayo ba? O sadyang malayo? Yung pagitan ng paghihirap nitong babae at paghihirap na pinagdadaanan natin ngayon. Anyway, baka dagdag lesson na lang yon. Ayokong mawala doon sa 3 mahalagang bagay na nais kong ibahagi sa bawat isa. Mabilis lang ito. Naniniwala ako that our faith in Christ must be the foundation of our hope. Our faith in Christ must be the foundation of our hope. Given na ng foundation natin si Jesus Christ. Pero pag dinilay-nilayan ninyo, at kahit pa ilang ulit kong binasa o babasahin ninyo yung narrative, si Kristo lang ang naging pag-asa ng babae, wala nang iba. Walang nagawa ang mga manggagamot, naubos na ang pera niya o ang lahat ng kanyang ari-arian at pinabayaan siya ng lipunan. Pinabayaan siya ng lipunan at wala nang nalapitan for 12 years. No? Pero sabi ron sa verse na ito, sa 27-28, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling ako. Our faith in Christ must be the foundation of our dreams, our hopes, our prayers, our wishes, our New Year's resolution. Maybe the good question that we need to ask sa ating mga sarili, saan ba nakatindig ang aking pag-asa? Kahit ako nag-reflect dyan Umaasa ako na 2025, baka ma-fulfill yung vision natin. Hindi man 2025, umabot sa 2,000 o 1,500 na mananampalataya. Ang ma-reach out natin at sabay-sabay umawit sumamba sa Panginoon pagdating ng 2025, December.
Pero yung tanong ko lagi, Lord, teka muna, saan ba nakatindig yung pag-asa ng Cogeo Christian Church? No? So ngayon 2024, ano-ano nga ba ang mga bagay na ninanasa nating makamit para sa sarili o sa pamilya o sa mga mahal sa buhay o sa simbahan o sa career o sa love life, etc. Then anong magiging basis natin para itong mga dreams and New Year's resolution natin ngayong taon ay mapangyari? I encourage you, huwag nating isugal ang ating pag-asa sa mga material na bagay, sa mga taong nasasandalan natin, sa ating trabaho o kahit sa mga eksperto, sapagkat hindi sa lahat ng pagkakataon magiging sapat ang mga ito para mapangyari ang ating panalangin. But let me continue this thought. Hindi ko sinasabing walang ambag sa pangarap natin ang mga nabanggit ko. In fact, bigay sila ng Diyos sa atin para maging kaagapay sa buhay. But the main point is, matuto tayong manampalataya sa tunay na pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Hindi sa mga bagay na bigay sa atin ng Diyos, kung hindi sa Diyos mismo na pinagmumulan ng lahat ng meron tayo. Yan yung common mistake na minsan hindi natin makita. Nagtitiwala tayo sa mga bagay na binibigay sa atin ng Diyos. Lahat ng yun mauubos, mawawala, masisira, kukupas, malalaos. No? Kaya down na down tayo kapag hindi natin ma-experience yung mga bagay na gusto nating makuha sa Diyos, na hindi natin natatandaan at lagi natin nalilimutan. Teka muna, dapat hindi ako magtiwala doon sa mga bagay na binibigay sa akin ng Diyos. Ang dapat ng pagkatiwalaan ko, yung mismo nagbibigay sa akin ng mga bagay na kailangan ko sa araw-araw. Seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Don't trust doon sa everything that will be added unto you. Dapat doon ka sa unang bahagi ng verse. Seek first God. Pag sa Tagalog, ang ganda pag sumikapan mong pagharian ka ng Diyos. Naintindihan ba natin when we say to God, Lord, gusto kong unahin na pagharian mo ko? Remember our sermon last week? Ang dami nating priority sa family. Di ba? Family goals, travel goals, career goals, love life goals, etc. What are your goals for God? This 2024. Lahat ng bagay sa mundo ay mauubos, mababawasan at mawawala. Kahit pagano yan karami. Pero si Kristo, kailanman, hindi mauubusan, hindi mababawasan, at hindi mawawalan. Naalala po ba ninyo yung kakaperanggot na pagkain, napakain yung 5,000 tao? Naalala rin niyo po ba nung walang mahuling isda sila Pedro? Gumawa ng himala si Jesus Christ, ihagis yung net. No? Pagkatapos nun, halos mapunit yung lambat sa dami ng huli ng isda. At ngayon, itong isang babaeng 12 years na dinudugo at isang dalagitang naghihingalo dahil sa sakit ay back-to-back na pinagaling ng Panginoong Hesukristo. Kaya naniniwala ko, walang duda, our faith in Christ must be the foundation of our hope. Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa kay Kristo. Minsan kasi sa ibang tao tayo umaasa para mapangyari yung gusto natin. Hindi laging ganun. No? Sometimes kailangan mo lang tumahimik, makipag-usap sa Panginoon at manampalataya. Panginoon, etong pangarap ko, ibabaon ko sa pananampalataya ko sa iyo. Can you do something great, beautiful, new? And the moment you learn to entrust everything to God, you will experience the powerful ways of God. At yun yung na-experience nung babae. Nung nahipo niya yung laylayan ng damit, ano nangyari? Gumaling yung babae. Pangalawa, our faith in Christ shall be the channel of our healing. Because those are the three basic themes ng storya, ng narrative. It's about hope, it's about healing, it's about peace. And the second thing na pwede nating ma-discuss is yung healing nung babae. Basahin ko muna yung verse 30, 33, and 34. Tingnan niyo kung gaano ka-powerful yung words ni Jesus Christ. Naramdaman agad ni Jesus na ang kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo ng aking damit? Ito rin 33 to 34. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari
siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at pinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, ayun yung sinabi. Ang sinabi, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. Ito yung magandang spiritual reflection sa mga verses na ito. Before anything else, dapat nating malaman na hindi porke nagtanong si Jesus kung sino ang humipo ng kanyang damit, nangangahulugang hindi na siya Diyos. Kasi itong mga IN blank ay sinasabi, kita na ninyo, may humipo ng damit kay Yesu Kristo. Naramdaman niya nga may lumabas na power sa kanya, pero hindi naman niya alam kung sino yung humipo sa kanya. Therefore, si Jesus hindi omniscient. Tao lang siya, sasabihin nila. Pagka tinanong kayo ng isang hindi naniniwala kay Kristo bilang Diyos, ano ang isasagot nyo? Hindi siya omniscient. Hinanap niya yung babaeng humipo sa kanya. Ito ang sagot natin. Tandaan natin, sa Genesis chapter 3 and chapter 4, nagtanong si Yahweh, nasaan si Adan? At ganun din kay Cain, nasaan si Abel? Ibig bang sabihin, hindi Diyos si Yahweh? Kapag ka ang interpretation mo sa Bible laging literal, sigurado makukulto ka. Anyway, sa ibang araw na lang natin yung pag-usapan. The fact na si Jesus ay huminto at hinanap ang babae, ito ay nangangahulugang kailangan niyang makausap ang babae at ma-reveal hanggang sa panahon natin at sa darating na henerasyon kung ano ang kayang magawa ng pananampalataya natin kay Kristo. Hinayaan ng Diyos na ma-record yung istorya ng dinudugong babae at i-confront niya sa harapan ng mga tao at maisulat ni Marcos at ng ibang mga disipulo ni Kristo para umabot sa panahon natin at malaman natin yung kahalagahan ng pananampalataya kay Kristo na pwedeng daluyan, conduit, channel, o tulay para tayo ay makaranas ng kagalingan kay Kristo. Sa konteksto ng istorya, kagalingan ang naging resulta ng dumaloy ang kapangyarihan ni Kristo dahil sa pananampalataya ng babae sa kanya. But the question na kailangan natin muling masagot, ilagay ko ba yon? Kagalingang pang-pisikal lang ba ang pinaranas ng Diyos sa babae? What do you think? Yeah, the theme is healing. But the question is, sapat na ba na ang maging konteksto ng istorya ay healing lang physically? Saan sa tingin ninyo? Remember, sa introduction natin kanina, she was suffering physically, mentally, emotionally, financially, socially, sexually, and spiritually. I believe lahat ng ito tinugunan ng Panginoong Jesucristo. Pinagaling ang babae sa halos lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Hindi ko na kinakailangan ipaliwanag sa inyo. Nung gumaling siya, what do you think? Tumigil ang pagdudugo. May manliligaw na ba sa kanya? Possible. Nung tumigil yung pagdurugo, tatratuhin pa rin ba siyang makasalanan ng lipunan sa mga Hudyo? Hindi na. Kinakailangan niya pa bang pumunta araw-araw sa templo para gumawa ng ritual ng paglilinis? Hindi na. Kaya niya na bang magtrabaho na maayos? Kaya na niya. In fact, hindi niya na kailangan ng doktor para pagalingin yung kanyang sakit. Therefore, I believe, natugunan ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng kanyang pangangailangan, pero sinimulan niya lang at pinakita niya nung pinagaling siya sa pisikal na aspeto. Kaya huwag tayong magpasalamat sa Panginoon lamang dahil may pagkain tayo sa mesa. Buksan niyo yung inyong mga mata, yung mga bagay na hindi natin hinihiling, in fact, tinutugunan ng Panginoon Diyos. Kahit hindi natin nakita, Lord, ang ganda nitong blessing na to, hindi ko to naihingi sa iyo pero pinagkakaloob mo sa akin. Bakit? Ganun kasi ka-generous, kabait, katapat ang ating Panginoong pinaglilingkuran. I think kailangan pa natin makilala si Kristo sa taon na ito. Maraming nagsasabi, yung iba lumago sa church pero hindi kay Kristo. So kapatid, nagsulat lang ako ng mga ilang questions. Ano ba nagpapahirap sa iyo ngayon? Ano bang problema mo?
Anong mabigat na pinagdadaanan mo? Anong uri ng sakit ang nagpapahirap sa iyong kalooban? Gusto ko lang din sabihin, abutin mo rin ang laylayan ng damit ni Kristo. Ang pananampalataya natin kay Kristo ang magiging daluyan upang maranasan natin ang kagalingan. Huwag kayong ma-offend sa next slide. Pero, wag lang naman tayo basta maniwala. Lagyan natin ng gawa ang ating pananampalataya. Spiritually speaking, makipagsiksikan ka din naman. Makipaggitgitan ka din. Iunat mo din yung iyong kamay. Magbanat din tayo ng buto upang maabot ang laylayan ng damit ni Kristo. Kasi yun yung ginawang example ng babae. Huwag tayong tumiyaya lamang o magmukmuk sa bahay natin para gumaling yung mga sugat sa puso natin. We must do something. Magbanat tayo ng buto spiritually. Makipaggitgitan tayo spiritually. Makipagsiksikan tayo spiritually. Ibig sabihin, yung pananampalataya mo, lakipan mo ng mainam na gawa nang sa ganun maranasan mo yung kapangyarihan ng Diyos. Marami kasi iba puro lang tiwala, wala namang ginagawa. Tapos na tayo. Main point number 3. Ano yung una? Make sure that our faith is the foundation of our hope. At yung pangatlo, our faith in Christ shall be the channel of healing. At yung huli, our faith in Christ shall be the source of our peace. Yung ating pagtitiwala at pananampalataya kay Kristo ay maaaring pagmulan ng kapayapaan. Since na lagi naman natin sinasabi na si Jesus ay ang kapayapaan, prinsipe ng kapayapaan. In fact, nung umalis siya, binigay sa atin ang Holy Spirit na nagbibigay ng kapayapaan. Itong babae na may ganitong karamdaman ay laging madumi. Basahin ko lang yung verse 34. Yung bahagi ito ng verse 34 na bahagi rin ng main point number 2 natin na nais ko lang bigyan ng pansin yung ilang mga salita. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus. Ano sinabi? Unang bigkas ni Jesus? Anak. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, magaling ka na. Itong babae na may ganitong karamdaman ay laging madumi sa tingin ng mga tao at dapat laging magbabad sa templo para sa seremonya ng paglilinis. Binansagan ng mga tao at maging ng simbahan na makasalanan sa harapan ng Diyos. So paano ka pa naman makapamumuhay ng mapayapa kung ganito ang trato sa iyo ng mga tao at ganito ang iyong kalagayan? Pakiramdaman po natin yung parang galit ang mundo doon sa babae. Pero alam niyo po ba, kung mapapansin natin, nung sinabi ni Jesus sa kanya, anak, nung tumingin tayo ng konti sa commentary, nagulat ako, sa buong New Testament daw, sabi ng isang scholar, itong babae lamang na ito ang tinawag ng ganito ni Jesus. Only in the New Testament na nagsalita si Jesus ng daughter or anak. Sinabi niyang ganun sa babae. Ano yung sumunod na nangyari? Pagkatapos, banggitin ni Jesus yung salitang anak, doon sa babae, pinagtibay ni Jesus yung kanyang pananampalataya sa harapan ng madla, sa gitna ng napakaraming tao. Kaya pala niya hinanap yung babae. Na nagmukhang hindi siya omniscient. Na parang hindi alam ni Jesus kung sino talaga yung humipo sa kanya dahil gusto niyang bigyan ng pansin at i-reveal yung expression ng pananampalataya ng babaeng dinudugo. Then sinabi niya, umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. And I will end on these 3 slides. Sabi ng isang scholar, finally, he gives her peace. The phrase, go in peace is often or is used often in the Old Testament as a blessing on another's actions and intent. In-affirm ni Jesus Christ yung babae, pinagaling kay sa'yo ng iyong pananampalataya, wala ka nang dapat pang ikagulo ng isipan. Pagkatapos, peace is from the Greek root word erin o irene and means harmony, security, safety, prosperity, and the tranquility of being right with God. Kaya nasabi ko kanina
na halos lahat ng aspeto ng buhay ng babae, tinugon na ng Panginoong Hesukristo. He blesses and affirms the action that has left her in fear. Not only is she right that she will be healed, she is right for seeking healing despite her dishonor. In fact, even the spiritual aspect ng babae, pinagaling ng Panginoon Diyos, kaya walang dahilan para hindi sumakanya ang kapayapaan ng Panginoong Diyos. There is peace in forgiveness. Do you believe that? May kapayapaan kapag tayo ay nakaranas ng pagpapagaling ng Panginoong Diyos. Hindi niya lang in-affirm yung faith ng babae. Hindi niya lang in-encourage o pinuri yung pananampalataya ng babae. Kinausap niya yung babae, tinawag niyang anak, at sinabi niya, pumayapa ka na at pumanatag. Everything now is okay. Dahil sinabi ni Jesus. After we pray, after ng mga pinagdadaanan natin, when we place our faith in Christ, I hope and pray, matagpuan natin yung kapayapaan na God will take care of the rest. Kasi pinagkatiwala natin sa Kanya yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Our faith in Christ must be the foundation of our hope, shall be the channel of our healing, and be the source of our peace. Panginoon Diyos, sa umagang ito, naniniwala kami na guilty kami sa maraming aspeto. Sometimes we can define faith sa pinakamagandang pananalita. We can find faith verses in the Bible. We can cite examples ng mga characters sa Bible na talaga nga namang may pananampalataya. But Lord, sa sandali pong ito, maging personal sa amin at maging makatotohanan, maging totoo, maging genuine ang pananampalataya namin sa iyo, Panginoong Yesus. 45 years na o 44 years na ang Cogeo Christian Church. Dalangin ko, Panginoon Diyos, lalo pang lumalim at lumago ang aming pagkakilala sa iyo, Panginoong Jesucristo. Na yung aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, ay pwedeng maging pundasyon ng aming pag-asa. At yung pananampalataya namin sa iyo, Panginoong Jesus, ay pwedeng maging daluyan para sa aming kagalingan, anumang aspeto ng aming buhay. At ang pananampalataya sa iyo, Panginoon Diyos, nagdudulot sa amin ng kapayapaan. Sometimes, Lord, ang galing namin magsalita about faith. Pero sa private life namin, puro doubts kami. Kaya Lord, I pray, i-practice namin yung mga bagay na pinaniniwalaan namin. Panindigan namin na si Kristo ay maaasahan sa lahat ng pagkakataon. May we learn to entrust everything to you. Nang sa ganun ma-experience namin ang kapangyarihan mo, gaya ng naranasan ng babaeng ito. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Sige. At ngayon sa umagang ito, nais kong tawagin yung ating Board of Deacons to help me distribute itong elements ng Lord's Supper. Sa iba sa atin, lagi kong sinasabi na dalawa lang yung ordinansa ng simbahan, water baptism at saka Lord's Supper. Dahil ito ay direktang inutos, no? Prescription ng Panginoon sa lahat ng mananampalataya. Dito ba si Kuya Ramsey or isa pa sa mga deacons? Kung wala po, si Bishop ang tutulong sa atin. Tinapay ng buhay, kanin Pwedeng habang naglililay-nilay tayo ay medyo sabayan natin yung awitin habang dinidistribute yung elements. ito ang tinapay ng buhay, kanin mo mag-iisa.
Aming Diyos, sa umaga pong ito ay kinikilala namin ang iyong pag-ibig sa amin. At dalangin po namin sa iyo, Panginoon Diyos, ay magawa po namin itong iyong inuutos sa amin ng buong puso. Kung may nakikita kang mga bagay na hindi karapat-dapat sa iyong paningin, dalangin ko, Panginoon Diyos, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan at mag-take ng Holy Communion. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mula sa 1 Corinthians chapter 11. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Gayun din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Muli tayong manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat dahil kami ay kabilang sa iyong katawan at ikaw, Kristo, ang ulo ng iglesia. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin. Ikaw ay namatay, muling nabuhay para sa amin, at ikaw, Panginoon, ay muling babalik. Dalayan ko kapanabikan ng bawat isa ang muli mong pagbabalik at kunin mo po kami isama sa iyong piling. Salamat, O Diyos, sa pangalan mo lang, Jesus. Amen. And amen. May iikot sa ating basket para sa mga kupita, kaya hawakan lang natin. Yung basket, andyan na. Yung basket, iikot na lang para sa kupita. Hindi nyo po doon ilalagay yung sobre, dito sa may box. Sige, let us all pray. Sa Santa Cruz, dito pa rin po ang inyong tithes and offering dito sa main church. Pero pwede kayong magbigay dito if you like. Ganon din sa main church. Yumuko tayo at manalangin. Panginoon Diyos, pagpalain niyo po ang mga handog namin sa iyong harapan. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa oportunidad na kami po ay makapagbibigay para may magamit ang aming simbahan sa mga manggagawa at sa mga gawain ito, lalo na, Panginoon, sa aspeto ng pagpapalaganap ng iyong mga salita. Dalangin po namin na patuloy na maging tapat ang paggamit ng mga salaping ito. I-bless mo lahat ng tapat na nagbibigay sa iyo, maging sa Santa Cruz, Panginoon. I-bless niyo po kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, tumayo tayo ulit at magbigay. Galing ulit sa likod. Pwede? Para mo'y nagilaan, di natakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di natitinag sa pagsubok. Kasama mo'y iyang
Panoorin po natin yung announcement natin. Meron ba tayo, Tyron? Okay. Multimedia natin pang New Year lahat ng picture ng family. May lumapit sa akin kanina na gusto ipag-pray si Baby Caleb ba? Tama ba ako? Sino yan? Si Baby Caleb. Okay. Halika Caleb. Meron ba siyang sakit or what? Gusto mo lang birthday niya today na. Happy birthday Caleb! At saka si Naya, lapit ka rito Naya. Magka-birthday kayo. Si Caleb ang isa sa dalawang heroes of faith natin, tama ba? Yung tik-tik na bumalik. No? May pinadala pero dalawa lang sila. So, siya daw yun. Ano? Naya, harap ka sa kanila. Si Naya naman ay anak ng kanyang napakagandang ina. Siyempre si Ray. Ray, pwede ka bang tumayo? Ayan. Sige, pagpray natin si Caleb at saka si Naya bago ko mag-closing prayer. Ito natin yung ating mga kamay sa kanila. Aming Diyos, maraming salamat sa pagkakataon tumugma sa araw ng linggo ang kaarawan ni Naya at ni Caleb. Panginoon, tinakda mo ang araw na ito para sila, Panginoon Diyos, ay mapagpala ng panalangin. Tunay nga, Panginoon, na ang mga material na bagay ay mahalaga, gagaya ng mga kagamitan ng bata, gamit sa eskwelahan, mga salapi. Pero Panginoon, higit na mahalaga ang kapangyarihan ng panalangin dahil pag inangkin namin ito at nagkaroon ng pananampalataya ang panalangin, ito Panginoon Diyos ay mapangyayari sa aming buhay. Kaya Panginoon, sama-sama po kaming nananalangin na may pananampalataya kay Kristo, na ang dalawang batang ito ay lalaki na may takot sa iyo, patuloy na magiging mabuting anak sa kanilang mga magulang, kalulugdan ng mga tao sa paligid at kalulugdan mo sila. Panginoon, magkakaroon ng ministry sa church, tatawagin mo silang maglingkod sa iyo at ang mga magulang, hindi sila ipagkakait sa iyo. Kaya Panginoon, dalangin ko po ano man ang plano mo kay Naya at ganoon din kay Caleb, dalangin po namin sa iyo, katagpuin mo po. Maging ang mga kagustuhan ng kanilang mga magulang, dalangin ko, pagpalain mo po silang lahat. Lord, yung mga pangangailangan nila sa araw-araw, i-bless niyo po sila, Panginoon, at nagpapasalamat po kami sa napakasayang araw na nakikidiwang po kami sa kanilang kaarawan sa taon at buhay na pinagkaloob mo sa kanila. I-bless mo sila, Lord, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, mapa-physical man o mapa-spiritual. Bless them, O Lord, basbasa mo sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy birthday. Kantahan naman natin. Happy birthday. Pakilabas yung cake. Hindi, wala. Balik tayo sa upuan. Thank you. Happy birthday, Caleb. Happy birthday. Birthday, merong pakimkim ba yun? Tawag doon? So let us bless them later. Amen. Na-bless natin sila ng prayer. Mga kapatid, sa katapusan ng January po dapat, Ninong, yung ating annual planning. Kaso tumaon na si Pastor Ernie ay uuwi at wala siyang ibang araw na pwedeng ipunta sa Nagkarlan kung hindi yung araw ng annual planning. Pero pinag-uusapan ng pastoral team kung after ng annual planning tsaka kami pupunta ng Nagkarlan or i-move lang natin ng isang Saturday para hindi naman masyadong tali yung yung oras ng mga pastors. Tapos
tatapatin namin kayo. Nag-schedule yung mga pastors ng 15 to 18. I think, Ate Leslie, nakarating na sa iyo yung balita na pupunta kami ng 15 to 18 sa Mindoro, ang pastoral team, or 22 to 25. Pinagpipray pa namin. No? Depende sa kalooban ng Panginoong Diyos. No? Ayan. Tapos magra-rides kami ron sa May Teresa. Exciting. Parating na tayo sa exciting part na 2024. Magsitayo tayong lahat. Pagkatapos ko mag-closing prayer, meron tayong sevenfold amen na nakalimutan ko last time. No? Mas maganda, pasok na kaya kayo, no? Para hindi ko na talaga makalimutan na merong sevenfold amen. Ito ay tradisyon ng Cogeo Christian Church bago pa ako dumating dito. No? Yan. Sige, tayong lahat ay yumuko at manalangin. Aming Diyos, tunay nga may pag-asa sa iyo. Ikaw ang aming kagalingan. Ikaw ang aming kapanatagan. Kaya wala kaming dapat asahan, panaligan, at alayan ng pananampalataya. Lord, wag namin basta-basta isusugal ang aming pangarap, yung aming sakit, yung kapayapaan sa puso, sa mga bagay na nauubos, nawawala, nasisira. Bagkus, ilagak namin sa iyo, Panginoong Yesus, ang lahat ng aming mga panalangin ngayong 2024. At naniniwala kami, Panginoon, kung gagamitin namin ang pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin, mangungusap ka sa amin. In fact, mas ibibigay mo kung ano ang mas mainam para sa amin. Kaya, Panginoon Diyos, ang dalangin ko sa lahat ng aking mga kapatid na nandito na may daladalang alay sa iyong harapan, maaring blessing at maaari ding suliranin. Ano man ang kalagayan namin at kahihinatnan, dadaanan namin sa journey ngayong 2024. Ang dalangin ko, Panginoon, huwag mawala sa aming puso ang pagtitiwala sa iyo. Dahil naniniwala kami, Panginoon Diyos, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Yang dalawang salita na yan ay yung pinagsama, nawa makapagbigay sa amin ng kalakasan ng loob na harapin ang 2024. Dahil matagal nang talunan ang kaaway. Kaya dalangin ko, O Diyos, panindigan namin na we are more than conquerors. Kaya Panginoon, i-bless mo lahat ng aking mga kapatid sa mga bawat araw na darating at kaming lahat ay mas magsumikap pa, mas magtiyaga, mas maging passionate sa gawain mo dito sa Cogeo Christian Church. Lalo na, Panginoon, sa aming vision, sa aming discipleship program, dalangin ko, makibahagi kami, makiisa kami, nang sa ganun, mas higit pang maging masigla ang CCC family, ang buong Cogeo Christian Church family, ngayong taong 2024. Lord, basbasan mo po kaming lahat. Ibuhos mo ang napakasagana mong biyaya sa aming lahat at mayamang pagpapala. At hinihiling ko po ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. God bless po.